Yo, what's up mga master? May share ako sa inyo mga master kasi maraming nagtatanong sa akin ito mga master kung ano yung the best or ano yung maisasuggest ko na guitar string. Tagal ko nang ginagamit itong string na to, lalo na dito sa aking acoustic guitar. So, i-restring natin siya mga master kasi medyo matagal na yung string niya dito, may mga kalawang na, so i-restring natin itong mga master. Pero itong mga master, share ko lang sa inyo mga master. Normally talaga nagre-restring ako 6 months. Yan, 6 months ako nagre-restring. Kasi sa acoustic guitar na string na ito is hindi siya ganun ka prone sa mga kalawang. Yan, kaya para sa akin, ito yung the best. Take note mga master, hindi po ito sponsor video mga master. Ito lang yung mai-recommend ko sa inyo mga master. Para sa akin, in my experience mga master, itong string na to. Ito yung sinasabi ko sa inyo, string mga master, yan. O, isi-share ko sa inyo mga master kung paano ako mag-restring dito sa aking acoustic guitar kay Nick. At isi-share na rin ako ng mga tips mga master kung paano mag-restring ng acoustic guitar as a beginners. Yun. Let's go! Kailangan lang natin dito mga master, pamunas. Ito, maganda yung cotton ng mga pamunas. Ganito, malambot. At meron tayong lemon oil mga master para ma-recondition natin yung kanyang fretboard. At tools na ganito mga master, yan. Triple ano na to tools. Pang luwag, pang higpit, pangkat ng mga exist na mga strings at yung ating pang sungkit. Yan. Sponsored ito by Plug and Play Services. Yung guitar looter natin sa Puerto Princesa. Ayan, sa mga kamaster natin dyan. Malapit dito sa Palawan na naghahanap ng mga mag-aayos ng gitara nila. Yan, ito po sila mga master. Yan. Laging active yan mga master. Contact lang kayo dyan mga master. Nagsiset up sila ng gitara, basic setup at full setup. Nagre-repair din sila, nagre-refrets din sila. Unang-una mga master, ang ginagawa ko mga master is niluluwagan ko muna yung kanyang mga tuning peg. Yan, ito. Ito, naluwagan na natin mga master at ikakat na natin to mga master. Puputulin na natin yung mga string. Yun mga master. Pause muna tayo dito mga master. Dito sa amin mga master, isi-share ko lang sa inyo. Yung mga use na mga string, hindi namin yan pinuputol. Yan. Lalo na ito, hindi naman siya ganun kakalawang magagamit pa. So, tinatago namin yan dito mga master. Dito lang yan mga master sa amin, dito sa Palawan. Kasi nasa isla kami. Lalo na ganito, hindi naman siya naputol. Kompleto pa rin yung mga strings niya. Normally, tinatago namin yan mga master. Kasi hindi namin alam, napuputulan yung 1, 3 or yung low E, so meron agad kaming malagay. Yan. Kasi mahirap po dito sa amin sa Palawan, malayo pa po kami sa city. Palawan kami pero nasa isla pa kami mga master. O din sa video na to na ganun din yung kalagayan, malayong lugar, so walang access sa mga store, hindi wala agad mabibilhan. Yan. Wala kami dito music store, walang nagbibenta ng string dito. Yung string namin is galing pang syudad, matagal pa makapunta dito kasi bangka lang ang papunta dito sa area namin mga master. Nagawa ko sa kanya mga master ito, hindi pa ako nakatanggal dito ng mga pins niya. Ito yung pins. So, winawind ko na agad siya mga master dito pa lang para hindi na siya masyadong makalat. Yan. So, ganun lang ako mag-wind mga master, basic arithmetic lang, ganyan lang. Bago ko siya sinusungkit. At ito rin yung pangsungkit natin. Yan. Yan. Ito hinawakan ko lang siya mga master kasi pag binitawan ko mapupunta siya dito sa body, magasgasan yung ating body ng guitar. Yan. Bago ko pa siya bubunutin. At yun, isa-isahin ko na siya bunot mga master. Yan, kasi hindi natin siya mapagsabay ng bunot. Matigas. Yan. So ito na yung string ko mga master. At ito na yung the best part, yan, access na natin, mapupunasan na natin yung mga ito, yan, yung ating fretboard.
So, punas lang ito mga master yung ginagawa ko mga master. At yung ating gitara, ito si Nick. Nung dumating sa atin to is na-set up na to ng kaibigan din natin, isang kaibigan natin from Occidental Mindoro, Moonstick Ideas in Creation. Yan. Kontakin nyo lang yung page yan mga master. Replyan kayo agad yan mga master. Lagi naka-online yan si kamaster natin. Yan. So, mas punasan lang natin mga master. Tingnan mga master, napunasan na natin mga master. So, maglalagay na tayo ng lemon oil. Yan. Kahit anong brand naman na lemon oil mga master, wala namang problema yan. So, ginagawa ko, ganito lang yung ginagawa ko. Yan. Ginagamit ko lang dito yung daliri ko mga master. Yan, pinapakalat ko lang yan sa daliri ko. Kasi pag pamunas yung gagamitin natin dito mga master is i-absorb ng ating pamunas yung ating lemon oil. Then pag na ganito na pakalat ko na lahat sa fretboard. So hinahayaan ko muna yan siya mga master ng mga 1 minuto. Yan. Time lapse natin mga master. Yan, at ito na mga master oh. Nakikita nyo yan dyan mga master, ina-absorb niya ng mga master. Then bago pa natin pupunasan mga master. Yan. Kumikintab-kintab na yung ating Nick guitar. Si Nick yung pangalan nito mga master, yung gitara na to kasi ang nagbigay sa akin ito is yung kamaster natin, Australiano siya mga master. Pangalan niya si Nick. So pangalan ko sa kanya ay si Nick. My guitar, Nick from Australia. Shout out. At ito na, bubuksan na natin yung ating string mga master. So, yung string pala natin na ito mga master is nabili ko sa Guitar Pusher. Yan. Yan, kasi meron din kasing nagtanong na ganito rin daw yung string nila, binili nila bakit daw tunog lata or makalansing masyado yung tunog. So, nung tinanong ko, nabili nila sa ganitong store, then tinanong ko kung magkano. So, around 60 80 pesos. So hindi po yun legit mga master. Matagal na akong bumibili mga master sa Guitar Pusher mga master, pero again hindi po ako sponsor ng Guitar Pusher mga master. Sinishare ko lang ito mga master para malaman nyo rin to mga master na mas maganda na pagbibili na tayo ng strings is magandang klaseng string na. Kasi ang unang-una mga master, pag mga ganitong magagandang string ang gamit natin sa ating gitara, hindi po siya harmful sa ating fret wires. Yan. Unlike sa mga mumurahin ng mga, alam nyo na yung mga strings na yon, kita natin sa ating mga fret wires may mga ano dito, may mga hiwa na or mga hukay-hukay na. Yan. Parang face ko. Legit yan mga master, basta Guitar Pusher. Yan. You know? Yan. A string. Performance is everything. Dunlop. Nalaman na agad natin yung mga string at pagbukas natin ng string, ito na siya. At ito yung tanda natin mga master. Malalaman natin pag legit at hindi legit yung ating strings. Pagbuksan natin yan, na hindi siya mag-straight, yung parang magko-curve siya. Kaya ito, bubuksan natin. O, yun. Tignan nyo mga master. O. Yan. Straight yung ating string. Bagsak na bagsak. Yan. Dito yung ball end natin. Ito, tingnan natin itong yung ating high E string at B string. Yan. Kung nakikita nyo dyan mga master, straight. Yan, di mapokus natin camera mga master yan. Pero straight yan mga master. Sir, pag peki yung strings is curl po yan siya mga master. Yung ating mga strings, parang na ganito siya, nag-curl. Yan. At hindi lang ako may sabi niyan mga master, sinabi rin niya ni Sir LG. Yan. Ginagawa natin, so high E. Tusok lang natin yan dyan. B string. Yan. G string. Master, bago ko i-wind yan mga master is kinakat ko muna yan sila mga master isa-isa. So, inuuna ko yung aking low E string. So, yung ginagawa ko mga master,
sinusukat ko lang yan. Halimbawa, ito yung ating low string dito sa ating unang tuning peg. So, pagsukat ko ng ganyan, dito, isasagad ko lang hanggang sa pangalawang tuning peg niya sa A string na tuning peg. So, pag ganito na, yan, nakasukat na. Yan siya. So, dito ko na siya pinuputol agad. Yan. Putol muna agad. At ito rin sa A string, ilalagay ko lang siya sa A string yung tuning peg niya. Tapos ang aking basihan naman sa pag-cut is yung tuning peg ng D string ito. Yan. So, kakat na natin yan mga master. Pagdating naman sa D string, siyempre wala siyang kasunod na tuning peg. Ang ginagawa ko mga master, ito, yung D string natin, ito tuning peg at G string. Ganito yung ginagawa ko. Sinasabit ko yan dyan sa D string din, kino-curve ko siya yan yung dulo papunta dito sa ating G string na tuning peg. Yan, so ito na, dito na ako magka-cut. G string natin, isasabit ko lang sa G string yung tuning peg nya, then i-curve ko lang din papunta doon sa D string kanina. Yan, parang nag vice versa lang sila, then cut. At yung dalawa nating string ito, yung ating high string, yung E at B, ang ginagawa ko is hanggang tuning peg G sila, pangatlo yan. Yung dalawang sabay na yan. Kasi may purpose yan mga master, kaya ganun kataas yung allowance nila. Kasi minsan talaga, pag napipigtas yung strings na, yung mga high string natin, kadalasan napipigtas yung ating E string. So, pag naputulan siya dito sa may ball end, meron pa akong i-area. Kumbaga, ma-adjust pa, magagawan ko pa ng paraan para ma-reuse ko ulit. Binago natin yung setup mga master para mas makikita nyo mga master kung paano ako mag-wind mga master ito sa ating low E string. So, ang ginagawa ko mga master, pagpasok nitong sa dulo, yan. So, pinapalampasan ko lang siya ng konti, yan. Ganito, pag ikot, papunta yan siya sa ilalim. Yan, ilalim. Then, pangalawang ikot ko mga master is nasa taas siya. Yan. Nasa taas siya. Yan. At yung pangatlo niya is iilalim ko na siya mga master. So, gagamitan ko na siya dito. So, pipihitin ko lang siya mga master. Yan. Ito, ipipress ko lang siya ito. Hindi ko siya bibitawan kasi kakalas yan mga master. Pero yan, napupunta yan sa ilalim. Yan. Ito na yung normal kong ginagawa mga master at hindi agad siya. Basta-basta mag-detune. Yan, oh. Yan, sana clear sa inyo to mga master. So, ganito siya. Unang ikot sa ilalim. Pangalawa dito sa taas. Yung pangatlo doon na ito na. Hihigpit na yan siya mga master kasi maiksi lang yung ating strings na putulan natin. Kasi isa rin kasi sa cause ng hindi ka nagpuputol ng string, mapupuno ito yung tuning peg natin ng mga strings. At pangalawa, pag hindi ka nagputol, may mga sumusobra-sobra yan na mga string. At yung mga sumusobra na yan, yung dulo, ito yung mga dulo, tutusok yan doon sa ating gig bag. Yung may gig bag tayo, yung kadalasan doon nasisira doon banda sa may headstock kasi doon sumasabit yung dulo ng mga strings natin. Yan yung purpose niya mga master. Kaya maganda pag ganito na pinuputulan yung mga strings para hindi siya ganun kadami dito sa winding natin. Pero gaya na sinabi ko mga master, ito is sinishare ko is yung kung paano ako mag-restring ng aking acoustic guitar. Pero nasa inyo na yan kung puputulin nyo o hindi yung mga exist nyo na mga string. Depende yan sa inyo mga master. At ito na mga master, nakabit na natin. So ganito na yung itsura niya ngayon. Ito mga master, tingnan nyo. Pansinin nyo mga master. Malinis yung aking headstock dito banda. Kahit nandito sa malilit ng string natin is mahaba, may allowance, pero hindi siya halata kasi malilit yung strings niya. Kaya kahit hindi na natin masyado bawasan o hindi na natin putulan yung ating mga
high string, hindi yan dito mapupuno yung kanyang tuning peg. Unlike dito sa mga malalaking strings, pag hindi natin puputulan yung mga exist na mga string, talagang mapupuno yan dyan mga master. At wala tayong iba kundi kalahati lang, din may lumalagpas-lagpas na mga strings. Yan. At yun yung sisira ng ating gig bag. Yan. So ituno muna natin ito mga master. Share ko na rin yung tuner natin mga master, yung kanyang big up Fishman. Yan. Gawa ko mga master pag magtono ako, ito unang-una na ginagawa ko, tinutuno ko yung sa gitna na dalawang string. Yan. So tinutuno ko muna yung aking G string. Then, yan, nakatuno na tayo ng ating G string. Sunod na itutuno natin is yung D string. Yan, tuno na yung ating D string. Then, natuno na natin yung dalawa sa gitna. Sunod, yung sa gilid-gilid niya, yung B string at A string. Ang ginagawa ko, inuuna ko yung B string. Yan. Tono na yung ating B string, din A string naman. Yan, tono na yung ating A string. Then, yung ating low E string at high E string. Ang inuuna ko naman dito mga master is yung low E string. Yan. Ito na mga master, tapos na natin natunog si Nick mga master. I-try natin yung kanyang tunog mga master. So, raw audio recording lang tayo ito mga master. Lahat ng narinig sa paligid, yan yung tunog mga master. At wala tayong nakasaksak na speaker dito mga master. So ito yun mga master. Yan. Yan, hanggang dito lang sa video natin na to mga master. So, this is Smart Music. God bless you all. Peace out.